Mahiyain talaga ako noong bata pa ako. At tuwing may dumarating na mga bisita sa bahay, nagtatago ako sa likod ng aking mga magulang. At kapag sinasabihan nila akong tawagin ang bisita na tito o tita, masyado akong nahihiyang gawin iyon. Nakikipagbiruan pa ang nanay ko sa mga bisita. Sinasabing, pipi ang batang ito at hindi makapagsalita. Madalas ding sabihin ng nanay ko na wala akong mararating sa buhay o hindi ako kailanman magiging matagumpay. Dahil sa kakulangan ko sa husay sa pagsasalita, madalas akong pinagtawanan at pinuna. At talagang takot akong magsalita sa harap ng iba. Sa tuwing nahaharap ako sa isang sitwasyon kung saan kailangan kong magsalita, ginagawa ko ang lahat para makaiwas dito. Noong nag-aaral pa ako, hindi ako kailanman sumali sa anumang gawain at palagi lang akong nasa isang sulok, tahimik na nag-aaral. Noong taong nagtapos ako sa universidad, sinabi ng guro na kalimpikado akong mairekomenda para sa graduate school at talagang napakasaya ko. Pero nang marinig kong may panayam sa mga propesor, kinabahan ako ng husto. Iniisip kong gaano kahina ang kakayahan ko sa pakikipag-usap. At na kung hindi ako sasagot ng malinaw, mapapahiya lang ako. Nakipagtalo ako sa sarili ko sa loob ng ilang araw. Pero hindi pa rin ako nakahanap ng lakas ng loob na dumalo sa panayam. Pagkatapos matagpuan ng Diyos, nakita kong hayagan at payak na nagtitipon at nakikipagbahagi na ng mga kapatid. At na walang sino man ang tumatawa sa kanino man. At naramdaman kong napalaya ako. Unti-unti, nagsimula akong sanayin ang sarili ko na makipag-usap sa lahat ng tao nang mula sa aking puso. Ibinabahagi ang aking kalagayan at mga pagkaunawa. Minsan, medyo magulo ang aking pagsasalita, pero hindi ako minaliit ng mga kapatid at mas naramdaman kong hindi ako napipigilan. Sa paglipas ng panahon, nagsimula akong magsalita ng mas madalas. Isang araw, sa isang pagtitipon, napalayo ako sa paksa habang nakikipagbahaginan at pinatigil ako ng leader ng grupo. Naramdaman kong namula sa pagkapahiya ang aking mukha at ginusto ko na lang na maghanap ng butas na mapagtataguan. Naalala ko ang sinabi ng aking mga magulang na wala akong mararating sa buhay. At tila tama nga sila. Pakiramdam ko ay wala akong silbi dahil sa kakulangan ko ng kahusayan sa pagsasalita at na mananatili akong hindi napapansin sa isang sulok buong buhay ko. Sa sandaling iyon, sinabi ko sa sarili ko, mas mabuting huwag na lang akong masyadong magsalita sa harap ng mga tao para maiwasang mailantad ang aking mga kapintasan at mapagtawanan ako. Pagkatapos noon, sa loob ng mahabang panahon, itinikom ko ang aking bibig. Sa labas ng mga pagtitipon ng grupo, patuloy akong nanahimik, nakikinig lang sa pagbabahagi ng iba. Minsan may sarili akong pagkaunawang batay sa karanasan, pero pagkatapos ay naiisip ko kung paanong hindi ko mabuo ng maayos ang gusto kong sabihin at kung paanong magulo ang aking pagsasalita. At naisip ko na kung patitigilin akong muli sa pagsasalita, lubos akong mapapahiya. Kaya't hindi ko na ginustong magbahagi. Kalaunan, gumagawa ako ng mga video para sa iglesia. Pinili ako ng mga kapatid bilang leader ng pangkat dahil nakita nilang mas may kasanayan ako sa larangang ito. Pero nang maisip ko na ang pagiging leader ng pangkat ay nangangahulugang kakailanganin kong madalas na ipatupad at subaybayan ang gawain at na kakailanganin kong makipagbahaginan at lutasin ang mga problema ng mga kapatid, nag-alala ako. Iniisip na dahil sa kawalan ko ng husay sa pagsasalita, paano kung hindi ko magawa ng maayos ang tungkuling ito? Magiging sobrang nakakahiya iyon. Habang mas iniisip ko ito, mas lalo akong natatakot. Kaya sinabi ko sa leader na may mahina akong kakayahan
at hindi ko kayang gawin ang tungkuling ito. Kaya't dapat silang pumili ng ibang kapatid para sa posisyon. Ibinahagi ng leader sa akin ang mga layunin ng Diyos. Iminumungkahing sumandig ako sa Diyos at magsanay saglit para makita kung ano ang mangyayari. At napilitan akong sumang-ayon. Noong panahon ko bilang leader ng pangkat, naging napakapasibo ko. At sa tuwing kinakailangan kong mag-host sa isang pagtitipon o magbahagi, umiiwas ako. Hinahayaang mas magsalita ang aking katuwang. Hindi niya naunawaan kung bakit ginagawa ko ito. Sinabi niya na nagagawa kong matuklasan ang mga issue habang ginagawa ang aking tungkulin, na may sarili akong mga kaisipan at perspektiba, at na kaya kong magpahayag ng ilang kabatiran habang nakikipagbahaginan sa mga salita ng Diyos, at na hindi naman gaanong mahina ang aking kakayahan. Kaya't nagtataka siya kung bakit palagi kong iniiwasang magsalita. Hinimok niya akong magsanay pa. Pero ano pa man ang sabihin niya, pakiramdam ko ay hindi pa rin ako sapat. At ilang beses ko pang sinubukang magbitiw sa tungkulin. Sa huli, natanggal ako dahil sa aking pagiging masyadong pasibo sa aking tungkulin. Kalaunan, sinabihan ako ng leader ng pangkat na makipagtulungan sa kanya sa pangangasiwa sa gawain ng pangkat. Medyo nag-alala ako. Iniisip na hindi ako magaling magsalita. Sana hindi ko mapahiya ang sarili ko. Ibinahagi sa akin ng leader ang mga layunin ng Diyos. Sinasabing kailangan niya ng isang taong maalam tungkol sa mga kasanayang ito para makipagtulungan sa kanya. Medyo nakonsensya ako nang marinig siyang sabihin ito. Kahit hindi ako mahusay magsalita, kaya ko pa rin gumawa ng ilang gawain sa larangang ito. At ang pakikipagtulungan sa leader ng pangkat ay kinakailangan para sa gawain. Kung palagi akong iiwas, hindi ba't maaantala nito ang gawain? Nang maisip ang mga ito, sumang-ayon ako. Pagkatapos noon, paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko. Bakit ba palagi kong sinusubukang tumakas at tumanggi kapag hinihinging maging leader ako ng pangkat? Ano ba talaga ang sanhi ng ganitong pag-uugali? Nang nasasaisip ang mga kalituhang ito, nanalangin ako sa Diyos para maghanap. Sa isang pagtitipon, binasa ng leader ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at tinugunan nito ang aking issue. Nililinaw ang kalituhang ito sa aking puso. Sabi ng makapangyarihang Diyos, may ilang tao na mabagal mag-isip, hindi mahusay magsalita, at simple ang hitsura simula noong bata sila. Kaya ang ibang kapamilya nila at ibang tao sa lipunan ay nagsasabi ng ilang negatibong komento tungkol sa kanila. Halimbawa, sinasabi ng mga tao, ang batang ito ay mapurol ang isip, mabagal ang reaksyon niya sa mga bagay-bagay at nakakaasiwa siyang magsalita. Tingnan mo ang anak ng taong iyon. Talagang nabibilog niya ang ulo ng mga tao sa matatamis niyang salita. Pero kapag ang batang ito ay nakakatagpo ng mga tao, hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung paano pasasayahin ang mga tao. At kapag may nagagawa siyang mali, hindi niya alam kung paano ipaliwanag o pangatwiranan ang kanyang sarili. Hangal ang batang ito. Sinasabi ito ng kanilang mga magulang at sinasabi rin ito ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan at guro. Ang kapaligirang ito ay di halatang nagdudulot ng pressure sa gayong mga individual. Nagsasanhing magkaroon sila ng partikular na uri ng kaisipan ng hindi namamalayan. Anong uri ng kaisipan? Pakiramdam nila ay hindi sila kaakit-akit at walang may gusto sa hitsura nila, at na hindi sila nakakakuha ng matataas na grado sa pag-aaral nila
at na mabagal ang reaksyon nila. Palagi silang nahihiya na ibuka ang kanilang bibig at magsalita kapag nakikita nila ang iba. At masyado silang nahihiyang magsalita ng pasalamat kapag binibigyan sila ng mga tao ng mga bagay. Iniisip nila, bakit ba labis akong nakakaasiwang magsalita? Bakit napakamatatas ng ibang tao? Hangal lang talaga ako. Hindi namamalayan, iniisip nila na labis silang walang halaga, pero hindi pa rin nila matanggap na ganoon sila kawalang kwenta, na ganoon sila kahangal. Sa puso nila, madalas nilang itinatanong sa kanilang sarili, ganoon ba talaga ako kahangal? Ganoon ba talaga ako kahindi ka nais-nais? Hindi sila gusto ng kanilang mga magulang, pati na rin ng kanilang mga kapatid, kanilang mga guro o mga kaklase. At paminsan-minsan, sinasabi ng kanilang mga kapamilya, kamag-anak at kaibigan na pandak siya, maliit ang mga mata at ilong niya, at kung ganyan ang hitsura niya, wala siyang masyadong mararating paglaki niya. Sa ganitong uri ng kapaligiran, sa una ay nakakaramdam sila ng paglaban sa puso nila at pagkatapos ay unti-unti nilang tinatanggap at kinikilala ang sarili nilang mga pagkukulang at kahinaan. Pero kasabay nito ay lumilitaw ang isang negatibong emosyon sa kaibuturan ng kanilang puso. Ano ang tawag sa emosyong ito? Pagiging mas mababa. Ang mga taong nakakaramdam ng pagiging mas mababa ay nakikita lang ang sarili nilang mga pagkukulang at hindi ang kanilang mga kalakasan. Palagi nilang nararamdaman na hindi sila kaakit-akit at kagusto-gusto, na ang isip nila ay hindi matalas at na mabagal ang mga reaksyon nila at na hindi nila kayang basahin ang mga tao. Sa madaling salita, nararamdaman nila na ganap silang walang sapat na kakayahan. Ang kaisipang ito ng pagiging mas mababa ay dahan-dahang nangingibabaw sa loob ng puso mo at ito ay nagiging isang emosyon na hindi maiwaksi na gumagapo sa puso mo. Pagkatapos mong lumaki at pumunta sa lipunan o nagpakasal at nagtatag na ng iyong propesyon, anuman ang iyong pagkakakilanlan at katayuan sa lipunan, ang emosyong ito ng pagiging mas mababa na naitanim sa pagpapalaki sa iyo simula noong bata ka ay nakakaapekto at kumokontrol pa rin sa iyo. Ipinadarama sa iyo na mas masahol ka kaysa sa ibang mga tao sa bawat aspekto. Kahit pagkatapos mong magsimulang manampalataya sa Diyos at makapasok sa iglesia, iniisip mo pa rin na hindi ka mahusay sa pagsasalita, na mahina ang kakayahan mo at karaniwan ang hitsura mo, at hindi mo kayang gumawa ng anumang mahalagang tungkulin. Iniisip mo, gagawin ko na lang kung ano ang kaya ko. Hindi ko kailangang hangarin na maging isang leader. Hindi ko kailangang hangarin ang pagkaunawa sa malalalim na katotohanan. Handa lang ako na maging ang pinaka-hindi kapansin-pansing tao. At pwede akong tratuhin ng iba sa anumang paraang gusto nila. Kapag lumilitaw ang mga huwad na leader o mga antikristo, hindi ka naglalakas loob na ilantad sila. Pakiramdam mo ay mahina ang kakayahan mo at hindi ka kasing galing nila at na hindi mo sila kayang kilatisin o ilantad. Iniisip mo na hanggat ikaw mismo ay hindi isang huwad na leader o isang antikristo at hindi nagdudulot ng mga pagkagambala at kaguluhan, sapat na iyon. Sa kaibutura ng puso mo, pakiramdam mo ay hindi ka mahusay at na hindi ka maikukumpara sa ibang tao
na ang lahat ng ibang tao ay maaaring pakay ng pagliligtas at na ikaw, sa pinakamainam, ay isang tagapagserbisyo at kaya iniisip mo na hindi mo kayang hangarin ang katotohanan. Ilang katotohanan man ang nagagawa mong maunawaan, nararamdaman mo pa rin na dahil paunang itinakda ng Diyos na magkaroon ka ng uri ng kakayahang mayroon ka at magkaroon ng hitsurang mayroon ka, marahil ay pauna na niyang itinakda na ikaw ay maging isang tagapagserbisyo lang at wala kang kinalaman sa paghahangad sa katotohanan, sa pagkakaligtas o sa pagseserbisyo bilang isang leader o supervisor. At kaya, tinatanggap mo na lang na ikaw ang pinaka-hindi kapansin-pansing tagapagserbisyo. Marahil ay hindi ka ipinanganak nang may ganitong emosyon ng pagiging mas mababa, pero sa ibang antas, dahil ang kapaligiran ng iyong pamilya at ang pagpapalaki sa iyo ay nagdulot sa iyo ng ilang dagok o nagbigay sa iyo ng mga hindi wastong pagtatakda, dahil dito ay umusbong sa iyo ang emosyon ng pagiging mas mababa. Ang emosyong ito ay nakakaapekto sa iyong paghahangad sa katotohanan at sa iyong paggampan ng tungkulin bilang isang nilikha, at makakaapekto rin ito sa pagtatamo mo ng kaligtasan. Kapag nasupil ang determinasyon mong hangarin ang katotohanan, mapipigilan ang motibasyon mo na hangarin ang katotohanan at sikaping gawin ang tungkulin ng isang nilikha. Ang pagpipigil na ito ay hindi idinulot ng iyong nakapalibot na kapaligiran o ng sino mang tao, at syempre ay hindi inorden ng Diyos na dapat mong pagdusahan ito. Sa halip ay idinulot ito ng isang malakas na negatibong emosyon sa kaibuturan ng puso mo. Hindi ba't ganito ang kaso? Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na palagi akong natatakot magsalita sa harap ng iba at gumawa ng aking tungkulin bilang leader ng pangkat dahil sa pagkaramdam ko ng imperioridad. Noong bata pa ako, naging masyado akong mahiyain para bumati sa mga estranghero at madalas sabihin ng aking mga magulang na pipi ako at hindi makapagsalita at nawala akong mararating sa buhay. At sinabi rin ng mga kamag-anak na hangal ako dahil hindi ko alam kung paano sumunod sa mga kumbensyong panlipunan sa kung anong sasabihin ko. Lubos na napinsala ng mga salitang ito ang aking pagpapahalaga sa sarili at nakaramdam ako ng imperioridad. Dahil dito, madalas kong tinutukoy ang sarili ko bilang isang taong hindi mahusay sa pagsasalita. At tuwing nasa sitwasyon ako na kinakailangan kong magsalita, natataranta ako. Kaya iniwasan at tinanggihan ko ang anumang tungkuling nangangailangan na madalas akong magbahagi at magsalita. Kapag nakakakita ako ng mga taong mas mahusay magsalita at may mas mataas na kakayahan kaysa sa akin, nakararamdam ako ng imperioridad at kahihiyan. At nagiging negatibo na lang ako at umaatras ako. Kahit nang mabigyan ako ng oportunidad na maging leader ng pangkat, pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat para dito at ayaw kong aktibong gawin ang tungkuling iyon. Naapektuhan ng pagkaramdam ko ng imperioridad ang aking mga perspektiba at layon sa paghahangad na nagdudulot sa akin na palaging limitahan ang aking sarili at iwasang umako ng mga responsibilidad. Dahil dito, napalampas ko ang maraming oportunidad na maperpekto, na humantong sa mga kawalan sa aking buhay pagpasok. Ngayon, binigyan pa rin ako ng sambahayan ng Diyos ng oportunidad na magsanay bilang leader ng pangkat at ayaw kong malimitahan ako ng mga pagpipigil sa akin ng aking pagkaramdam ng imperioridad. Kaya't nanalangin ako sa Diyos. Hinihingi sa Kanyang gabayan ako at bigyan ako ng pananalig para makalaya ako sa mga gapos at pagpipigil ng pagkaramdam ko ng imperioridad. Kalaunan,
nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos na nagpakita sa akin ng landas para malutas ang aking pagkaramdam ng interioridad. Ano man ang sitwasyong nagdulot sa iyo na makaramdam ng pagiging mas mababa o kung sino o anong pangyayari ang sanhi nito, dapat mong taglayin ang tamang pagkaunawa sa iyong sariling kakayahan, mga kalakasan, talento, at sa sarili mong karakter. Hindi tama na makaramdam ng pagiging mas mababa. Hindi rin tama na makaramdam ng pagiging mas nakatataas. Parehong negatibong emosyon ang mga ito. Maaaring gapusin ng pagiging mas mababa ang iyong mga kilos at kaisipan at iimpluwensyahan ang iyong mga pananaw at saloobin. Ang pagiging mas mataas ay mayroon ding ganitong negatibong epekto. Kaya ito man ay pagiging mas mababa o iba pang negatibong emosyon, dapat mong taglayin ang tamang pagkaunawa sa mga interpretasyon na humahantong sa paglitaw ng emosyong ito. Una, dapat mong maunawaan na ang mga interpretasyong iyon ay hindi tama at ito man ay tungkol sa iyong kakayahan, talento o sa iyong karakter. Ang mga pagsusuri at konklusyon nila sa iyo ay palaging mali. Kaya, paano mo tumpak na masusuri at makikilala ang iyong sarili? At paano ka makalalaya sa pakiramdam ng pagiging mas mababa? Dapat mong gamitin ang mga salita ng Diyos bilang batayan sa pagkamit ng pagkilala sa iyong sarili, pag-alam sa kung ano ang iyong pagkatao, kakayahan, at talento, at kung anong mga kalakasan ang mayroon ka. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong gumawa ng tamang pagsusuri at sukati ng tama ang iyong sarili batay sa mga salita ng Diyos. Dapat mong pagtibayin kung ano ang natutunan mo at kung saan nakasalalay ang mga kalakasan mo at humayo ka at gawin mo ang anumang kaya mo. Para naman sa mga bagay na hindi mo kayang gawin, ang iyong mga kakulangan at kapintasan, dapat mong pagnilayan at kilalanin ang mga ito at dapat din na tumpak mong suriin at alamin kung ano ang kakayahan mo at kung mahusay o mahina ba ito. Kung hindi mo maunawaan o malinaw na makilala ang sarili mong mga problema, kung gayon, hilingin mo sa mga tao sa paligid mo na may pagkaunawa na kilatisin ka. Tumpak man o hindi ang sasabihin nila, kahit papaano ay mabibigyan ka nito ng pagbabatayan at mabibigyan ka nito ng kakayahan na magkaroon ng batayang pagsusuri o paglalarawan sa iyong sarili. Pagkatapos, malulutas mo na ang pangunahing problema ng mga negatibong emosyon gaya ng pagiging mas mababa at unti-unti kang makakaahon mula sa mga ito. Ang gayong mga pakiramdam ng pagiging mas mababa ay madaling lutasin kung magagawa ng isang tao na kilalanin ito, mamulat tungkol dito at hanapin ang katotohanan. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, pakiramdam ko ay nagliwanag ang aking puso. Para mapagtagumpayan ang pagkaramdam ng interioridad, kailangan kong magkaroon ng tamang pagkaunawa sa aking sarili. Sukatin ang sarili ko ayon sa mga salita ng Diyos. Objetibong tingnan ang aking mga kalakasan at kahinaan at pagsikapang gampanan kung ano ang kaya kong gawin. At para sa aking mga kakulangan, dapat kong harapin ang mga ito ng mahinahon at tratuhin ang mga ito ng tama. Sa ganitong paraan, magagawa ko ang aking mga tungkulin nang hindi nakararamdam na napipigilan ako. Pinagnilayan ko ang lahat ng taon na nakaramdam ako ng imperioridad at napagtanto kong ganito ang naramdaman ko dahil palagi akong pinupuna ng aking mga magulang sa hindi ko kahusayan sa pagsasalita at dahil sa pagiging hindi ko mahusay sa pagpapahayag ng aking sarili. At pakiramdam ko ay mahina ang kakayahan ko sa pakikipag-usap.
at na hindi ko maipahayag ng maikli at malinaw ang aking mga iniisip. Kaya tuwing kinakailangan kong gawin ang mga tungkulin kung saan kinakailangan kong magsalita at magbahagi ng madalas, natatakot ako. Pagkatapos ay kumalma ako para tasahin ang aking sarili. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, nagkaroon ako ng ilang kabatiran at kaya ko nang ibahagi ang mga pagkaunawa kong batay sa karanasan para tulungan ang aking mga kapatid na sinabi nilang nakatutulong sa kanila. Kaya ko ring lutasin ang ilang problemang may kinalaman sa kasanayan. At bagaman mahina ang mga kasanayan ko sa pakikipag-usap at magulo ang pagsasalita ko, hindi naman sobrang lala ang mga problemang ito na hindi ko na maipahayag ng maayos ang sarili ko o matupad ang anumang gampanin. Bukod pa rito, hindi ito isang suliraning walang kalutasan. Dahil maaari kong paghusayin ng sarili ko sa larangang ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga artikulo at pagsasanay pa sa pakikipagbahaginan. Nang mapagtanto ito, hindi na ako gaanong nalula sa pressure ng paggawa ng aking tungkulin bilang leader ng pangkat. At napansin kong nakakaya ko nang gawin ito ng aktibo. Nang mapansin ko ang mga isyung kinakaharap ng aking mga kapatid sa kanilang mga tungkulin, ginawa ko ang makakaya ko para makatulong na lutasin ang mga ito. At regular kong sinubaybayan ang progreso ng gawain ng mga kapatid sa aming pangkat. Sinusuri ang mga paghihirap nila at tinatalakay sa kanila ang mga solusyon. At kung hindi ko kayang lutasin ang isang bagay, kumukonsulta ako sa aking katuwang. At sa huli, palagi kaming nakahahanap ng paraan para makausad. Sa praktikal na paggawa ng tungkulin ko ng ganito, natuklasan kong kaya kong ipahayag ng malinaw ang aking mga kaisipan na nauunawaan ako ng aking mga kapatid. At nagkaroon ako ng kaunting kumpiyansa sa aking mga tungkulin bilang leader ng pangkat. Pagkalipas ng ilang panahon, lumapit sa akin ng mga leader at sinabing, matapos ang ilang talakayan, gusto nilang linangin ako bilang isang supervisor. Kapwa nagulat at natuwa ako nang marinig ang balitang ito. Pero kaagad ko ring naisip kung paanong mahina ang mga kasanayan ko sa wika at kung paanong hirap pa nga akong maging isang leader ng pangkat at na alam ng mga kapatid sa pangkat ang aking mga kakulangan at nauunawaan nila kung may pagkukulang sa aking pagbabahagi. Pero bilang isang supervisor, makakasalamuha ko ang mas marami pang tao at kakailanganin kong manguna sa pagbabahaginan tuwing may mga pagtitipon at pagpapatupad ng gawain. Dahil sa mahinang kasanayan ko sa pagsasalita, natakot akong malalantad ang aking mga kakulangan sa sandaling ibuka ko ang aking bibig para magbahagi. At na kung hindi magiging mahusay ang aking pagbabahagi, mauuwi lang ako sa lubos na pagkapahiya. Kaya't sinabi ko sa mga leader, hindi ko ito kaya. Hindi ako nababagay sa posisyong ito. Mas mabuting linangin ng ibang sister. Pagkatapos ay ibinahagi ng mga leader sa akin ang mga layunin ng Diyos. Hinihikayat akong huwag limitahan ang aking sarili, na magsanay at tingnan kung ano ang mangyayari, at na makipagtulungan ako sa iba para malutas ang anumang paghihirap. Kaya, pumayag akong gampanan ang posisyong ito pansamantala. Matapos niyon, napaisip ako. Napagtanto ko na naiimpluwensyahan ako ng pagkaramdam ko ng imperioridad at nagawa kong tingnan ng tama ang aking sarili. Kaya bakit nag-aatubili pa rin akong tanggapin ang posisyon ng supervisor at gusto kong iwasan ito? Sa isa sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang 2 sipi mula sa mga salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng kaunting kalinawan tungkol sa ilan kong issue. Sabi ng Diyos, Anong klaseng disposisyon ito kapag ang mga tao ay palaging nagpapanggap, palaging pinagtatakpan ang kanilang sarili, palaging nagmamagaling upang maging mataas ang tingin sa kanila ng iba, at hindi makita ang kanilang mga pagkakamali o pagkukulang, kapag palagi nilang sinisikap na ipakita sa mga tao ang pinakamagandang aspekto nila. Ito ay kayabangan, pagkukunwari,
Pagpapaimbabaw, ito ang disposisyon ni Satanas. Ito ay isang buktot na bagay. Tingnan natin ang mga miyembro ng satanikong rehimen. Gaano man sila maglaban-laban, mag-away-away, o pumatay ng lihim, walang sino mang maaaring magulat o magsiwalat sa kanila. Natatakot sila na makikita ng mga tao ang kanilang malademonyong mukha at ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para pagtakpan ito. Sa harap ng iba, ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para pagtakpan ang kanilang sarili. Sinasabi nila kung gaano nila kamahal ang mga tao, kung gaano sila kadakila, kamaluwalhati at hindi nagkakamali. Ito ang kalikasan ni Satanas. Ang pinakaprominenteng katangian ng kalikasan ni Satanas ay ang panloloko at panlilinlang. At ano ang mithiin ng panloloko at panlilinlang na ito? Para dayain ang mga tao, para pigilan silang makita ang diwa at tunay na kulay nito, at nang sa gayon ay makamtan ang mithiin na mapatagal ang pamumuno nito. Maaaring walang gayong kapangyarihan at katayuan ang mga ordinaryong tao, ngunit nais din nilang maging maganda ang tingin ng iba sa kanila at magkaroon ng mataas na pagpapahalaga ang mga tao sa kanila at iangat sila sa isang mataas na katayuan sa puso ng mga ito. Ito ay isang tiwaling disposisyon at kung hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, wala silang kakayahang makilala ito. Ang mga taong hindi nagtatapat ng laman ng kanilang puso kahit kailan, na laging sinusubukang magkubli at magtago ng mga bagay-bagay, na nagpapanggap na sila ay kagalang-galang, na gustong tingalain sila ng iba, na hindi tinutulutan ang iba na lubos silang masukat, na nagnanais na hangaan sila ng iba. Hindi ba't hangal ang mga taong ito? Pinakahangal ang mga taong ito. Iyon ay dahil sa malaot madali ay malalantad ang totoo tungkol sa mga tao. Anong landas ang kanilang tinatahak sa ganitong klase ng pag-uugali? Ito ang landas ng mga Pariseyo. Nanganganib ba ang mga mapagpaimbabaw o hindi? Ito ang mga taong pinakakinasusuklaman ng Diyos, kaya sa tingin mo ba ay nanganganib ang mga ito o hindi? Lahat ng Pariseyong iyon ay tumatahak sa landas tungo sa kapahamakan. Inilalantad ng Diyos na madalas magtago at magbalat kayo ang mga tao. Itinatago ang kanilang mga kapintasan at kakulangan sa iba para protektahan ang kanilang reputasyon at katayuan. Ang gayong mga tao ay mapagmataas, huwad at mapagpaimbabaw. Sinuri ko ang aking pag-uugali ayon sa mga salita ng Diyos at napagtanto ko na ako ang uri ng taong inilantad niya. Mula pagkabata, nakontrol ako ng ideya na kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito. At binigyan ko ng malaking pagpapahalaga ang aking dangal at katayuan sa puso ng iba. Palaging gustong magkaroon ng magandang opinyon at impresyon sa akin ng mga tao. Dahil hindi ako mahusay sa pagsasalita at madalas akong pinupuna ng mga nakatatanda noong bata pa ako, naniwala akong kakulangan ko ito. Kaya tuwing nasa isang sitwasyon ako kung saan kailangan kong magsalita, pinipili kong iwasan ito. Matapos matagpuan ng Diyos sa pagbabahaginan sa mga pagtitipon, minsan akong pinahinto ng mga kapatid dahil sa magulo kong pagsasalita at paglayo ko sa paksa, at napahiya ako. Pagkatapos noon, hindi ko na ginustong makipagbahaginan sa mga pagtitipon at natakot akong magsalita sa harap ng iba. Ang pag-uugali ko ay isang paraan ng pagtatago at pagbabalat kayo sa aking sarili. Iniiwasang makita ng iba ang aking mga kapintasan at kakulangan,
para hindi nila ako maliitin. At sa halip ay maipaisip sa mga tao na may mababang loob ako at hindi ako mahilig magpakitang gilas. Binibigyan ang mga tao ng magandang impresyon at opinyon sa akin. Kapag nagtitipon ng mga kapatid, ang layunin ay ang pagbahaginan ang kanilang mga pagkaunawang batay sa karanasan, kaugnay sa mga salita ng Diyos at ang tulungan at suportahan ng isa't isa. Pero dahil gusto kong itago ang aking mga kakulangan, iniwasan kong ibahagi ang aking mga pagkaunawang batay sa karanasan. Nilinang ako ng iglesia para magsilbi bilang isang leader ng pangkat at binigyan ako ng oportunidad para magsanay. Pero patuloy ko pa ring tinakasan at tinanggihan ng mga tungkulin. Kahit bilang leader ng pangkat, wala akong determinasyong gawin ang aking mga tungkulin. Naging negatibo at pasibo ako at ginusto kong magbitiw. Para protektahan ang aking dangal at katayuan, patuloy kong iniwasan ang aking mga tungkulin. Ginagamit ang aking mahinang kakayahan bilang palusot para pagtakpan ang aking pagnanais para sa reputasyon at katayuan. Sa ganitong paraan, hindi lang hindi ko questionin ng mga kapatid ang aking pagtanggi na gawin ang aking mga tungkulin, kundi makikita rin nila ako bilang makatwiran, may kamalayan sa sarili at hindi nakikipagkompetensya para sa katayuan, at magkakaroon sila ng magandang impresyon sa akin. Gumagamit ako ng mga tusong pamamaraan para protektahan ang aking dangal at katayuan. At sa ganitong paraan, nililinlang at inililihis ko ang aking mga kapatid. Tunay na naging mapanlinlang ako rito. Sa pamamagitan ng paghahanap at pag-iisip ng mabuti sa mga bagay-bagay, napagtanto kong may isa pa akong pananaw sa loob ko. Inakala ko na iyon lang may mahuhusay na kakayahan sa pagsasalita ang kalipikadong maging mga leader at manggagawa. At kung walang kahusayan sa pananalita ang isang tao, hindi siya angkop para sa posisyong ito. Pero tama ba talaga ang pananaw na ito? Nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa iba't ibang klase ng mga taong may talento na kababanggit ko lang ngayon, ang unang klase ay iyong maaaring maging supervisor ng iba't ibang item ng gawain. Ang unang hinihingi sa kanila ay ang magkaroon sila ng abilidad at kakayahan na umarok sa katotohanan. Ito ang pinakamaliit na hinihingi. Ang ikalawang hinihingi ay ang magbuhat sila ng pasanin. Ito ay kailangang-kailangan. Mas madaling naaarok ng ilang tao ang katotohanan kaysa sa mga ordinaryong tao. Mayroon silang espiritual na pangunawa, may mahusay na kakayahan, nagtataglay ng kapabilidad sa gawain, at pagkatapos ng ilang panahon ng pagsasagawa, tiyak na kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pero may seryosong problema sa mga taong ito. Wala silang pasanin. Mayroon ding mga tao na may higit pa sa sapat na kakayahan para sa isang trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, sadyang hindi sila nagbubuhat ng pasanin. Ayaw nilang umako ng responsibilidad. Ayaw nila ng suliranin. At ayaw nilang mag-alala. Bulag sila sa gawaing kinakailangang gawin. At kahit na nakikita nila ito, ayaw nilang asikasuhin ito. Ang ganitong uri ba ng mga tao ay mga kandidato para sa pag-aangat at paglilinang? Tiyak na hindi. Kailangang magbuhat ng pasanin ang mga tao para maiangat at malinang. Ang pagbubuhat ng pasanin ay maaari ding ilarawan bilang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa responsibilidad. Ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa responsibilidad ay mas may kinalaman sa pagkatao. Ang pagbubuhat ng pasanin ay nauugnay sa isa sa mga pamantayang ginagamit ng sambahayan ng Diyos sa pagsukat sa mga tao. Ang mga nagbubuhat ng pasanin habang may karagdagang tinataglay na dalawa pang bagay
ang abilidad at kakayahan na maarok ang katotohanan at ang kapabilidad sa gawain ay ang mga uri ng tao na maaaring iangat at linangin, at ang ganitong uri ng mga tao ay maaaring maging mga superbisor ng iba't ibang item ng gawain. Ang mga ito ang mga hinihinging pamantayan sa pag-aangat at paglilinang sa mga tao para maging iba't ibang uri ng mga superbisor, at ang mga taong nakatutugon sa mga pamantayang ito ay mga kandidato para sa pag-aangat at paglilinang. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na ang pagiging isang leader at manggagawa ay pangunahing nakasalalay sa pagkatao ng isang tao at sa abilidad niyang makaarok ng katotohanan. Gayon din, nakasalalay ito sa kung nakararamdam ba siya ng pasanin sa gawain at ng responsibilidad. Kapag ang mga taong may mahusay na kakayahan sa pakikipag-usap ay nagbabahagi ng katotohanan para lutasin ang mga problema, na ipapahayag nila ng malinaw at luhikal ang kanilang mga kaisipan. At naaarok nila ang mahahalagang punto, na pinahihintulutan ng iba na maunawaan sila kaagad. Kapakipakinabang ito sa pagtupad nila sa kanilang mga tungkulin. Gayunpaman, kung ang isang supervisor ay may mahusay na kasanayan sa pagsasalita, kakayahan, at magaling na kapabilidad sa gawain, pero hindi maganda ang kanyang pagkatao, naghahangad siya ng kaginhawahan at ayaw niyang gumawa, at hindi siya nakararamdam ng pasanin sa kanyang mga tungkulin, at siya ay irresponsable, ang gayong tao ay hindi rin angkop na maging leader at manggagawa. Maraming leader at manggagawa ang may mahuhusay na kasanayan sa pagsasalita at kakayahan. Pero dahil hindi sila nakadarama ng pasanin para sa kanilang mga tungkulin at hindi sila gumagawa ng tunay na gawain at nagpapakasasa sila sa mga kapakinabangan ng kanilang posisyon, tinanggal sila. Sa kabilang banda, nagkaroon na ng mga leader at manggagawa na hindi ganoon kataas ang kahusayan sa pagsasalita at ang kakayahan. Pero nakararamdam sila ng pasanin para sa kanilang mga tungkulin at ng responsibilidad, at masipag silang gumagawa, at kaya nilang lumutas ng mga tunay na issue para sa kanilang mga kapatid sa mga tungkulin ng mga ito. Ang gayong mga leader at manggagawa ay kaya ring gumawa ng tunay na gawain, at pinagkakalooban sila ng iglesia ng mga oportunidad para magsanay. Noon, nilimitahan ko ang sarili ko bilang hindi angkop na maging leader ng pangkat o supervisor dahil lang sa mahina kong abilidad sa pagsasalita at kasanayan sa pakikipag-usap. Ito ay dahil sa kabiguan kong hanapin ang katotohanan at hindi ko na maaaring ipagpatuloy na limitahan ang sarili ko gamit ang mga walang katotohanang pananaw na ito. Simula noon, pinagtuunan ko kung paano ko ganap na mapapasan ang aking mga tungkulin sa abot ng aking makakaya at mapagsisikapang maabot ang aking potensyal. At sinimulan ko ring sadyang pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Pinagtutuunan ang paghahanap at pagsasagawa sa katotohanan sa mga sitwasyong nakakaharap ko. Nang magkaroon ako ng kaunting aktwal na pagkaunawa sa mga salita ng Diyos, nagsanay akong magsulat ng mga artikulo ng patotoo. Unti-unti kong natutunan kung paano magsalita ng lohikal at malinaw, at kung paano maipahayag ng malinaw ang aking mga kaisipan para magawa itong maunawaan ng iba. At nagsimula akong matutunan ang mga kasanayan sa pakikipag-usap. Pagdating ng oras para magpatupad ng gawain sa mga pagtitipon, hindi na ako gaanong natatakot katulad ng dati kapag sinasabihan akong manguna ng aking katuwang. At nakakaya ko na ring ibuod ang mga issue at mga paglihis kasama ang lahat. At sa gayon ay napaghuhusay ang pagiging epektibo ng aking mga tungkulin. Sa pagsasagawa sa ganitong paraan, nakadama ako ng kapayapaan at kapanatagan. At unti-unti, nakalaya ako mula sa anino ng pagkaramdam ko ng imperioridad. At mas naging positibo ako kaysa dati. Hindi na ako ang taong nagtatago sa isang madilim na sulok. Masyadong takot na magsalita ng anuman. Nagpapasalamat ako sa pagbibigay liwanag
at paggabay ng mga salita ng Diyos. Dahil binigyang kakayahan ako ng mga ito na unti-unting makatakas sa anino ng aking imperioridad at magkaroon ng kakayahang gawin ang aking mga tungkulin bilang isang nilikha.